Stream Dagat Time on Spotify. Makipagbardagulan using my vocabs? Over naman sa ass, watch Dagat Time on Spotify. Hi, Gidders! Welcome back! Bao ba? Welcome back sa ating new episode sa ating Notify Satellite. Apa naman sa daha ko, ikaw dito? Na-imagine ko. So, yeah, let's move on na nga. Sige na, DJ Mod, bilisan mo na. Tigil yung mga video dito eh. Go. So, yeah, wag na natin patagalin pa kahit New York Day ko today. Happy New York Day sa pag-shoot ko. Ngayon talaga. Basta 1 week birthday ko, ano. Kala mo talaga, kayo ba yung NSO dito? Bakit? Gusto ko baguhin eh. So, yeah. Let's move on na nga sa ating first story. Ang category natin is horror, / kulaba, / SKL, / takot-ako. At ang nandito na dito is sa mga kamay ni Very God Mother. So, anong gagawin? Let's read it! Hello, Mima Sufret / Daddy Willard, ang nag-iisang content creator na umaamoy ng pusod at nangangagat ng sobrang balat. Ako yan. Boba. So, let's move on. Happy 87th birthday nga pala, Mima MS. Sana may OA time ka na ng Lion dahil deserve mo, ma. Paano wala dito sa Notify? Paano yan? Ano, di-upload ko to. So, let's move on. Ito na nga, Mima. Ang story na ito ay medyo malala. Baka hindi kayo maniwala at sabihin yung wansa. Pero ito ma, kasi may proof of purchase ako, baka tumindig ang mga balahibo nyo sa toilet. Read your own risk mo. Hoy! Ano pa? Birthday ko ngayon. Okay, sige. As a gift. Ito na yung horror. Okay. Aayos na ako. Tungkol kasi ito sa mga fairy godmother, kulamstra, jalbolario, at kung ano-ano pa. Wala akong bokot sa mga ganyan, ma. Kaya binabalaan na kita. Alam kong bokot ka sa mga ganyan, ma. Kaya binabalaan. Oo, bokot ako. So, near back mga grade 12 ako, ma, ay may mga research kami. Sa mga STEM ay product development at sa mga UMS naman ay case study or observation. Ang napili namin topic namin, ma, is a day in the life as a fairy godmother or jalbolario. Kami ng mga groupmates ko, Mima, ay naghanap kaagad ng fairy godmother na i-observe for 3 weeks. Medyo dilubyo kami, ma. Dahil ang mga fairy godmother ay sa mga malalayong baryo pa nakatira at magubat, mapuno, mainit at mahapde. Ma, isa sa mga recommendation ng tita Red ko ay nagtungo kami sa isang medyo magubat na barangay upang hanapin yung sikat na fairy godmother na tawagin nating Auntie Gwen. Bago kami nagtungo kina Auntie Gwen, binigyan ako ng mujiko ng Rosario. Sabi niya na may mga balita kasi na hindi lang daw nagpapagaling ang kaya ni Ate Gwen. May mga nagsasabi na alam niya raw magkulamstra. At ayun na nga, Mima. Dalawa kami na nagtungo sa balor ni Auntie Gwen. Omsiret ang kasama ko at tawagin natin siyang Daddy Red. Pagkarating namin sa area nila, ma, ay iba na talaga ang atmosphere. Parang dumilim bigla. Lumamig ang simoy ng hangin, nakakabigat ng pakiramdam, ma. Kumato kami sa pintuan niya, Mima, at agad niya naman kaming pinagbuksan. Kung alam mo lang, Mima, itsura ni Ate Gwen, ay kukulbaan ka rin talaga. Marami siyang suot ng mga kwintas, ma. Ang mga cabinet niya ay punong-puno naman kung ano-ano mga ribulto at estatwa. Mga bungo ng boo, mga lumang libro, at higit sa lahat mga maliliit na manika, ma. Kumapit ako na mahigpit kay Daddy Ret dahil takot ako. Pinaupo nga kami sa sahig ni Auntie Gwen at tinanong kung ano yung ipapagamot namin. Bokot kami, Mima, at na-pressure kaya sabi ni Daddy Ret na magpapahilot lang siya. Ma. At ito na nga ang twister. Habang minamasahe ni Auntie Gwen si Daddy Ret, naisipan ko na siyang prangkahin. Itinaas ko ang ketay ko, ma, para i-document ang paghingi namin ng consent. Sabi ko, balak pala namin i-observe kayo para sa research namin. Pero mabigla siyang huminto sa paghilot at tumayo. Nanlaki ang mga mata niya at sumigaw-stra siya, ma. Lumayas kayo! Huwag na magpapakita kung di, uubusin ko lahi nyo. Hindi yan yung saktong mga salita niya, ma. Ilocano kasi kami dito. Kulba kami ni Daddy Red at tumayo agad at tumakbo papalabas hanggang sa makarating kami sa kalsada. Naglakad kami ni Daddy Red hanggang makarating kami sa barangay hall. Tinawagan ko agad si Muji para sunduin kami sa mga barangay hall.
Hanggang ngayon man, kapag naiisip ko ito, ay tumataas pa rin ang balahibo ko. Noong nanlaki kasi yung mga mata niya, ay parang naging ibang tao siya, ma. Parang lumalim yung boses niya. Parang namuti rin siya at lumabas yung mga ugat stra niya. Higit sa lahat man, na-confine ako sa hospital after the incident. Tumaas bigla ang lagnat ko at nag-convulsion ako, ma. Si Daddy naman ay na-hospital din, pero hindi siya i-confine at napagamot lang sa bahay nila. Nanalo kami ng Best in Research, Mima. Sabi ng mga grade 11 ay gusto nila kaming gayahin, pero sabi ko, wag na lang. Dahil delikado ito at hindi ito ligtas. Ayun lang, Mima. Sana ay makaslip pa sila ko ngayon gabi dahil bokot ako habang sinusulat sa'yo. Ito pala ang proof of purchase, Mima. Ikaw na bahala if gusto mo ipasite sa mga e-gators. Anyway, stay safe everyone. Basa ng kilikili ko. So, papakita ko na lang siguro yung kanyang, yung kanyang project and everything nice. Tapos, ayan, nagpapagaling si Daddy sa house toilet nila. Oo nga, nagkaroon siya ng hospital stra. So, ayan, na confinement. May mga dextrose and everything nice. As his proof of purchase. So, masasabi ko lang siguro, baka ayaw nila ma-expose sa mga social media and everything nice. Kaya siguro nagalit din si Fairy Godmother. Diba? Like, mga ganon. Siguro biglaan, ganon. Pero siguro kung alam niya naman na baka naman siguro ma-explain sa kanya din ng maayos. Anyway, nakakabokot naman talaga yan. Kahit ako, parang wala akong laban dyan. Magpagamot sara ako dyan, diba? Anyway, so, takot ako! Yun yung hatol ko. Anyway, thank you so much for sharing your story. So, dumako na tayo sa ating next story. DJ Mod? So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. So, ang next story natin category is Trata, as a lush, lipid urge, as lush SKL, as lush kulaba. At ang kanyang titulo dito is 2-in-1 cubicle. So, anong gagawin? Let's read it! Dirty Chiraka, ay, Mami Sophie pala. Natanging content creator na namamansin ng mga e-gators. Ma, mas napapagod na liri ko sa kakaswipe sa mga IG stories mo kaysa sa pag-linger. Pag-linger bells, okay. Okay naman sa herbo, opening remarks wala. So, tapos, sa iyo pa ng Sophie and Co. with Nyarurot and our Papan Corporation as a lush, Daddy will learn. Galing pa, senda ng layon niya. Dapat lang, kasi birthday ko kayo, hindi kayo magsasend ng mga lions, tara. Mukha sa inyo, bahala kayo. So, let's move on. Second story ko na to, thank you so much sa pagbasa ng aking story. Maigsi lang to, Mima. Kilig ako. Dito kasi, para notif naman. So, ito na. Nagsimula to back a year ago. Napag-isipan namin ni Bowlet kong OMS na mag-play kami ng badminton sa BGC every week kasi bakasyon namin from school. Walang absent yan. 6 ng umaga, sinusundo niya ako and sabay kami pupunta doon. And ayun, tinuturuan niya akong tumakbo, mag-catch ng shuttlecock, and kung paano isway yung racket, ma. Over naman sa teaching, kala mo talaga, bawa ko na ipapalit sa coach dun sa Marikina Sports Center. Baka kala mo talaga siya yung magiging face of badminton eh. So, yeah, let's move on. Mga 2 hours kaming nandun nagraralo and everything nice. Pero 2 hours lang talaga ba? Ito na nga yung twister, ma. DJ Maheb. Ayun na, twister na to. Siyempre, hindi ko na pinapapabayaan ng umaga ko na pagod lang. Kaya after ng laro namin, ako naman ang magraralo. Give me a beat. Meron kasi ER with the same area where we play. English pa, kala mo talaga eh. Woo! Melody. So, let's move on. Tapos yung isang cubicle daw, malaki, like legit. Yun lang naiiba. Parang pang 2 tao yung kasya dun, ma. Hindi siya yung pang janitorial kasi wala namang cleaning materials. Kaya syempre, opportunity na yun, bo, diba? Aba, malay ko. So, let's move on. Doon kami nag-lip to lelap tsaka or papan session, ma. Hala, na-imagine ko. Uy, na-imagine ko. Di kayo kalaba. Grabe naman ka-herbo ganyan. Sana pigilan nyo naman minsan yung mga pintig. Kausapin nyo kasi. Kausapin nyo kasi yung mga niti pilot. Yan yung pilot, parang stop muna ha, baby. Bakit naman ginawang bunoks? So, let's move on. Ayun na nga sabi niya dito is
Doon kami nag-lip to lalap tsaka nag-orpapan session. Hindi talaga matutumbasan ng kahit anong uhaw sa tubig, sara ang uhaw sa white kasma. Then one time, ginawa namin yung routine na yon, ang burap-burap ng oms ko, ma. Ang dakelya niya. Tas gentle pa yan siya na tinatanong ako kung okay lang daw ba ako. Pa-care pa, kala mo talaga, tender with care. Yabong nyo! Patay inis, yabong nyo! So, ito na nga. Palong-palo ako. Ginalingan ko para pakita ko siyang mahirapang hindi mag to the moon and back sa sarap ko. Ayun, na-achieve naman namin na niya, pero ma, ito na ang second twister. Adoljamed. Ano ba itong mic na to? Ayan yun na, design nga to. Design ko dito. Bakit ba kayo nangingalam, ha? Na-imagine nyo ba na wala to? Di ba hindi? So, let's move on. Ito na. CR kasi siya ng mga merlat. So ako tumingin ako kung may tao ba o wala para makalabas na siya pagkatapos niyang mausbahan. Tapos nakita ko wala na bumalik ako sa cubicle para go signal na. Ang kaso, may bilang sumulpot na isang merlat ate. Takbo siya hard. Tapos nagtago siya bigla palabas. Ako naman kunwari di kilala. Parang kamukha ko yung bat. Siguro siya parang, wala na tao. Sige, nalabas ka na. Patouch ulit last. Baka ma-Julie Venga ka, yun yung last touch. So, yun. Tapos bilang, hello, ba't may pumasok po na OMS dito po? Hello, hindi ko alam. Mapamalay ko, bakit may, guard, may, may OMS po. Ala, bawal po yan, sir. Bawal ba? Wala na. Hindi ko gets. So, na-imagine ko lang. So, let's move on. At wait lang, sakit na pa ako. Andyan. Ang sakit. Wait ng kuryente siya. So, let's move on. Ayun na nga, sabi niya pa dito, ako naman, kunwari, hindi kilala, parang kamukha ko yung bata. You don't have to read this child. Napatingin si ating nag-ER sa akin, pero taas noo ako. Saludok ka tayo, kasi, orpapdan na may. Pero ngayon, hindi na kami masyado nakakapag-ralo sa labas kasi maulan. Sa loob naman, yun lang, tama na kayo lalamunan ko basanan ng ano. Hulaan nyo muna. Ha? Ano ba? White cast ba yan? Ano? Mabamalay ko naman silipin pa namin yung bunganga mukha ko. Hanapin namin yung mga tira-tira. So, let's move on. Sorry, maraming paragraph, pero para naman pong hindi ka na mahirapan, magbasa, diba? Lalabs kita, Mima Sophie. Saan mo pala nabili yung earphones mo pang notify episode 25? Ito ba? Sa ano to? Sa Power Mac or sa Apple Store. Mga ganon. So, yeah. Here's the proof of purchase, ma. Meron kami for your eyes only. Kita mo, lambing-lambing niya. Kala mo, hindi na nampal ng ngiti pairot sa mukha ko. Sarap ba? Ang earbog niyo naman. Bakit naman kasi nag-cubicle fine? Kala mo talaga, pag nabagaan siya ko kayo talaga doon. Sige, psst. Psst, bawal yan. Hala, bakit po? Kasi di ako ka-join. Psst, pa-join! So, yeah. Earbog nyo, te. Umayos-ayos naman kayo maglaro. Wag naman sa public. Kasi mamaya, diba? Like, hindi yun nakakaganda and everything nice. Naman sa mga corporate, sa mga neck-in, yung mga may dahak pa. Mga ganon, diba? So, ayos-ayusin nyo rin. Kasi, siguro pag nakita ko kayo, baka pag-umpugin ko kayo. Hindi ako makika-join, te. May chance. Tsaka, ano ba? Wala. Ayoko. Ayusin nyo naman kasi maglaro. So, diba ako na nga tayo sa next, story. So, tingin mo nga yung video na yan. Mga nakabris na mga tao dito. Earbog eh. Kaya minsan ayoko na talaga sa section na to. Kasi ang papastos. Move on na. So, yeah. Dumako na tayo sa ating next story. So, this story is trigger warning. Okay, so I will put here the text and everything nice para ma-advise kayo for this story. So, ang kanyang category dito is tearjerker as a lush SKL at ang kanyang titulo is Dorko. Kodor? Ano ba yun? Hindi ko alam yung Dorko. Ano yun? Bumali ko. So, let's move on na. Hi ma, I know nakilala mo na ako. Ako lang naman ang Namo Jane sa GC-Ret ng mga e-geaters. Just call me Jam. I know na may clue na kayo mga e-geaters, kaya wag kayo mag-Namo Jane dyan sa comment section. Meldy. Nag-bell siya. Sinabi niya, inutusan niya lang ako dito. So, let's move on.
I just wanted to share my story sa inyong mga igiters. So, simulan natin. Bakit tearjerker? Kasi namojini naman ako, eme. Gusto ko lang i-share yung story ko to raise awareness sa lahat ng tao, especially sa mga igiters. Wow naman. Wait lang kasi, ito naman. Ever since na nauod na Shaygiret si Muji, nawala na yung sigla ko. Though masigla pa rin, pero alam niyo ba yung feeling na parang may kulang sa inyo? Syempre, hindi, eme. I can say, nagkaroon ako ng depression mula nun. Kasi naging suicidal ako, ma. Sobrang dami ng suicidal thoughts ko, ma. Isa rin na mga nagpatindi ng depression ko ay every time na napapagalitan ako. Papahapyawan ako ng isa raw ako sa reason kung bakit na-shaggy si Muji. So, ma, ito na nga ang twister. Last Friday, 2025, nagpa-consult ako sa isang psychiatrist. Ang coping mechanism ko kasi, ma, tuwing may dilubyo sa buhay ko ay suicidal. Because hindi ko na matik yung sarili ko, I ended up drinking depressant pillar to ease my thoughts on suicidal. Pero it didn't really help a bit. Mas lalong lumala siya, ma. So, ito pa nga ang pangalawang twister. Sa pag-inom ko ng mga gamostra, sobrang lumala ang aking depression. So, ang aking ginawa, tinadamihan ko yung inom ng gamostra to the point na sobrang sabog ko na at sobrang putla. One time rin, Mima, may point sa buhay ko na sobrang sukong-suko na ako. Gusto ko na lang shigehin ang borili ko. Kaya ang ginawa ko ay uminom ako ng sobrang daming ibuprofen. Yes, Mima, sobrang dami. Nasa 60 pieces plus. Akala ko, Mima, after nyon is masishegeret na ako. Kasi nagsusuka na ako eh. Dilated na rin yung mga pupils ng mata ko, which is sign ng overdosing. After ko magsukastra, maramdam ko sarili ko na inaantok na ako at humiga ako. Nakita ko ng titiret ko na nasa ganong kalagayan, pilit niya ako ginigising at pinapa-wide awake. Over naman talaga, kala mo talaga Sleeping Beauty. Dahil ang lips ko ay violet na, ang tibok ng puso ko ay mahina na, ma. So, ayun lang, Mima. I keep smiling everyday to pretend to be seen na masaya ako sa buhay ko. Pero deep inside, pagod na ako, ma. Ang masasabi ko lang sa mga igiters ay, wag naman. Wag naman. Ano ba? Huwag nyo hayaan na hindi nyo ipakonsult yung mental health nyo. Mental health matters, mga ka-igiters. Hindi pag-iinerte yan, ha. Sino nagsabing pag-iinerte yan? Sampalin ko lang, Bell. O, binal ni ano yun, ni Jam. So, tama na kayo basta ng kilikili ko at may langaw na sa nails ko. Nails talaga kasi gamit na yung toes. Kaya sa section na to may proof of purchase to, baka sabihin nyo naman ay wansa. Hindi naman ako nag-selfie nung masyashaggy na ako sa overdose. Alam mo, unahin ko yun, diba, Love you, ma, and igiters. Ito yung proof of purchase, ma, for your eyes only. This week lang yung mga cuts. Ikaw na rin bahala, ma. If san satellite mo siya babasahin, pa-update na lang. If readed na. Lamat. Grabe. It's, tama yung ginawa niya na magpagamot sa psychiatrist. Kasi kailangan na kapag hindi mo na maintindihan yung sarili mo, hindi mo na alam yung self mo. Hindi mo na kilala, hindi mo na kabisado. You need help na talaga from the expert, no? Para mabigyan kayo ng gamot and paano mawawala yung ganong pakiramdam, diba? So, I hope you will healed and you can message me naman, nak, diba? Alam mo, kilala na kita. So, yeah. Doon ako maglo-long message sa'yo, diba? So, yeah, love you. Thank you so much for sharing your story. Ay, marami tayong makaka-relate sa kanila na kaya natin yan, diba? Hindi tayo pwedeng sumuko sa mga pagsubok na na-experience natin ngayon. And kapag nalulungkot kayo, join lang kayo sa GCRET natin para, may makausap kayo and everything nice. So, yeah, we're welcome and that's your safe space sa ating mga igiters. So, yeah, love you all. Pagaling ka na ka, mga gano'n. So, yeah, let's move on with our next story. So, yeah, let's move on with our next story. So, ang ating next story category
is, wait lang, is SKL/Lipitor, /Komedya, /Kolob, ang dami naman, /Estrata. So, Estrata na naman. Wala pala akong BL ngayon. Anyway, mamaya, meron pa naman. Excited. So, ano gagawin? Hindi pala. Ano pa pala? Ano ba? Nalilito? Okay, ang titulo pala natin is Balat at Bakas. Ano yun? Akala mo talaga, print, ano na ti, ano, fingerprint na. So, yeah. Let's read it! Hello mga igiters na nakikinig dyan, lalo-lalo na sa'yo, Mima Sophie, aka sa'yo ng Sophie and ko, as a lush, cash out queen, /tirador ng mga sobrang balat. Anong tirador ng sobrang balat? O bakit bawal ba ma-inlove sa chicken skin? So let's move on. Kung ayaw nyo, edi wag. Hindi ko naman kayo pinipilit na mabasa, na makinig sa isturi ko ang kakapal ng mga mukha nyo. Bago ko mag-start, bili naman kayo ng blush ni Sophie Rep. Kapag nakasuhan si Mima Sophie ng manuf niya, wala nang dagok. Skip answer. Ano ba yan? Pag ako talaga may warrant of arrest na ha, bala kayo, di na makakapag-dagok time sa kulong stra. Kaloka kayo. Anyway, baka kaya naman pampiyansa. Ipon-ipunin nyo na lang yung mga pang-OA time nyo. Doon na natin ipampiyansa. So, let's move on. Bowa day to. So, nasa balor ako nun nila Bowa. Nandun ng fam niya. Pero syempre, para makapag-bonding kami ng maayos, pumunta kami sa kwartoret niya, ma. Nood-nood stra kami. Netflix and chill. At maya-maya pa, tinanong niya ako ng, hihihi, wanna play with me? Over naman sa ang aking kasagutan ay, sige po, wait, napasog, wait lang. Tumaas na yung acid ko. Tapos ang kasagutan daw ng kanyang Bowa, kasagutan niya pala, ay, sige po, ate, shitty pirate na yan eh. Magiging bato pa ba? Inuna na nga namin, mag-Ginkgo Plasma. Minumukbang niya na yung mga chiko, at ako naman, nananakit na ang trangkeya at panga sa embutido niyang kulay tosino. Kulay tosino? Mamula-mula, baka makopal. Bakit naman kasi tosino? Sweet ba yan? Na kulay tosino, kaka-bone marrow ko. Dalok-dalok ba? Maya-maya pa ay kinuha niya na ang kapote niya at binuksan niya gamit ng ngipin niya with matching hair flip sabay boga ng plastic na akala mo talaga siya napapalit kay Johnny Kasalanan at Jordy El Nino. Ewan ko, sino ba yun? Charot. Kilala ko na yun. Okay. So, may pa ganun pa. Na-imagine ko, no? Na ganun. Okay, so let's move on. Sinmulan na nga namin ang Nyarurut session at achieve naman namin ang multiple La Niñas. Naka 3 rounds kami, kaya nagamit yung buong box. Ha? Ilan pa binili nyo? 3 pieces? Pero tama naman, dapat use Nyondom Rakas, diba? Kung gusto mo mag-pesa time tayo dito, sabihin mo lang na maaga para talaga mapipesa time. Anyway, tama naman yan. So, pag di pa kayo ready mag-bonus or mag-syomilya, mahirap ha, mag-syomilya. So, let's move on. Nung pauwi na ako, hindi namin mahanap yung isang balot ng kapotestra at dahil nang gagabi na, sabi niya ay siya na lang bahala maghanap. Hinatid niya na ako at tinapon niya pala yung Nyondom sa may creek at tinayaang maglangoy-langoy doon yung mga katas. Hoy, bawal yan ha, bawal yan. Bakit naman bawal magtapon doon ng mga kaya siguro nababahas. Tara, sige yung nyo tapon nyo naman. Ilagay nyo sa plastic. Hintayin nyo yung sa tissue, ilagay nyo. Tapos hintayin nyo mag-collect ng basura, Astra, diba? Pero tama naman siya sinabi dito. Sabi niya, hoy, bawal yan. Save Mother Earth. Tama. At ito na nga ang Twister Mima. Fast forward, kinabukasan, nag-chat si Bowa na habang nakatambay daw sila sa terrace, tinanong daw siya ng ateret niya kung may nangyari ng miracle sa amin at bigla niya ay napasabi na lang siya ng, wala. Tumangulang daw yung ateret niya at siya naman is gulong-gulo na ma. Narinig ata nila yung moan and bako eventually. Later that night, nalaman niya kung bakit nagtanong yung ateret niya. Nakita niya sa busaruhan nila yung balat ng Nyondom Rakas na ginamit namin at yung bedsheet niya kahapon na nilagay niya sa labahan. Nakasampay na. Nakita pa na ng atret niya yung balat ng kapotestra at yung bakas ng mga katas namin sa bedsheet. Pati kasi
pinunasan ng tissue rate or ng wipes. Diba? Kaya syempre malaman mamumuumo yun, diba? Pwede nyo naman i-brush it, ganun and everything nice para masyonggal. Kasi it's ill, okay? So, dumako na tayo sa studio. Simula doon nahiya na akong tumingin sa atin niya, ma. Pero eventually, nakalimutan din naman nila. That was 3 years ago na, Mima. Hiwalay na kami. More than a year na. Oh, yan. Tip mo! Dok-dalo ko kasi. Hindi, charot. Okay lang yun. Ito naman. Diba? Ganun talaga yung relationship. Siguro may mga something na hindi sila nagkaintindihan. Kaya naghiwalay. Sa pag-toxic na yung relationship, i-elbow na or i-uudin na yung relationship ng mga ganyan. Kasi hindi na yun healthy, diba? So, let's move on. I'm 22 na ngayon at siya ay 23 na. Sad lang kasi akala ko magkakabalikan pa kami. 5 years na sana kami ngayon, ma. Miss ko na yung ngiti pairot niyang dambuhala. Wait, nalap ako sa dambuhala. Na-imagine ko. Na-imagine ko, ba't dambuhala? So, ayun na nga. Sabi niya pa dito, may nabuntesa siya sa inuman. Sa inuman, Wait na, may nabuntesa siya sa inuman neto lang. At ako rito, puro Jinger bells na lang, ma. Hindi to wansa, ha? Huwag nyo antayin, bunutin ko pa yung mga nyulbol nyo isa. Bakit naman tsatsaniin? Ang bukit nun. Uy, ang bukit nun, ha? Di magandang biro. Overload. Kala mo di nag-ahit, eh. So, let's move on. Ay na nga, sabi niya pa dito is, kayo kaya rito. Saan ko sana yung screenshot ng convo namin noon as a proof of purchase kaso dinilit niya yung old account niya. And block ako sa lahat ng SOCMED accounts niya. Ganun talaga. Unforgettable ex ako eh. Ito na lang picture-aka namin, Mima. Sorry if malabo, matagal na kasi yung pic and galing pa siya sa story archive ko. Since dinilit ko na nga lahat ng mga picture-aka namin, for your eyes only, ako yung nakanguso post. Pa-reply na naman if-read. Tama na kay kilikili ko. Tingnan nga natin. Oh, bagay nga sila. Sayang naman yung dambuhalang ngiti pairot. Lapa ko sa dambuhala. Alam mo talaga, Titan sis. Titans ba yung ngiti pairot? Anyway, grabe naman to. Kaya lang ayos-ayos dapat to eh. Kaya lang wala tayo kasi baka ma-copyright tayo. Anong gusto mo? Bayad ako dito. Nakulungstra na nga sa Manoff. Kukulungstra pa ako ng may-ari ng music. Diba? Gano'n. Ba't may dahak? So anyway, grabe naman talaga ang mga ganyan. Kapag toxic na talaga relationship, pag ganyan, elbow na or odin na. Kasi hindi na talaga siya good sa self mo. Lalo na, dapat talaga mahalin mo yung self mo kaysa mahalin mo yung bawastra mo. Wag full 100% gano'n. Dapat magtira ka sa sarili mo para, diba? Yun na naman kakampi mo, sarili mo. Kala mo talaga. Tingnan mo nga yung video na yan! Anyway, thank you so much for sending your story. So, dumako na tayo sa ating next story. DJ Mod. Ingat pala kayo ha sa ngayon maulan. Sobrang lala ng ulan. Like grabe, dilubyo sa New York Day ko pa talaga tumapati, no. So ingat kayo mga I love you ko. So dumako na tayo sa ating next story. So ating next story is horror / kolaba / SKL / tawad ako. At ang nandito dito is play wait lang, dito lang. Hindi ko kabisado. Okay, so wait. Cover naman sa bakel. So, bakit wala kayo magagawa? Okay. So, yeah. Ito. Ang ating titulo dito is Playtime sa Playmate sa window. So, ano gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sofrit, aka Daddy Willard, aka ang nag-iisang influencer na namamansin at nangagat ng puso at sa mga e-gators out there na sobrang erbog sa comment section below. Kaya minsan ayoko na sa section na to eh. Kasi ang babastos. Favorite ko talaga yon. Fave na naman. So yeah, kala mo talaga siya yung pinaka-the best president ng Student Council ng Pilipinas. So yun na nga, Mother Sophie, ang story na ito is near back 2019 pa. Before kami lumipat sa bagong baler namin ngayon, summer vacation rent na nun kami yung mga younger, supatembang ko na Merlat is 3 years old. Ang nasa house rent kasi si Muji is working abroad at si Puji naman is workables and super late na ng gabi na uwi kaya may time pa rin na kes mag-call pag orlok na ang Shupatemba.
Ano ba? So, let's move on. Going back sa history, 6 p.m. noon, and kakagising ko lang ng galing sa beauty rest, and napansin ko yung sister ko is nakatayo sa bintana. Nagsasalita na parang may kausap siya, Dinaanan ko lang siya kasi mahilig siya maglaro na parang may ka-talking stage kahit saan man, kaya kampante ako na wala lang yon. At ito na nga ang twister. Nasa kusin, DJ Mod, ili-ili. Ayan, ili-ili sa akin. So, let's move on. Nasa kusina na ako, at narinig ko yung sister ko nang naglalaro siya inside. Parang, he wanna play with me inside? Habang nakatayo pa rin sa tapat ng gintana. By the way, nakapatong siya sa jupuan, para abot yung butastra ng window. Napalingon ako sa kanya, kasi medyo madilema na sa labas at parang may kausap pa rin siya, pero pagka-side ko sa bintana, ay wala namang boo and everything nice. Kaya napatanong ako sa sister ko na, sino kausap mo dyan, be? Sagot niya naman sa akin, is, over naman sa as, kuya. Na-imagine ko lang. So, sabi niya talaga nun is, kalaro niya raw yung Shopit Baller namin, kahit wala namang boo, kaya natakot ako na isara ang window. Sinara ang window, kinlose na yung door. Days pass, napansin ko na araw-araw na siya nasa window noon, nakatayo maghapon, kaya kinakabahan na ako. Yung gintana namin, is nakatapat sa baler ng kapitbahay namin na thunders na at may nakaret na merlata pala siya dati na nasyegarit na dahil sa bukit. Mga 13 years old daw siya, nauod. One night, hinintay ko makauwi si Puji at chinika ko ang everything nice sa kanya. Nagulat at nabako din siya, kaya kinabukasan, pumunta kami kay neighborhood at tinok sa kanila yung nangyari, Ito pa ang sobrang pinaka-ultra mega twister. Trigger warning siguro, Okay, we'll put trigger warning on this story. Parang may sponsor ako, wait nga lang. Wala naman. Alinis ng, kasi ako, nagtanggal ako ng buhok sa gelo. Bakit nyo? Ano ba yan? Itigin mo nga yung video na yan, mga pakilaman ng mga tao dito. Itigin mo yan! Tao dito. Meldy. So, let's move on. Ayun na nga, sabi nila dito is, hindi pala bukit ang kinamatay ni kalaro ng sister ko, kundi iba. Nabully red pala siya nung school before, and depression siya. Pero hindi pinansin ng mga magulang niya, kaya sa tingin nila is, bata lang at umantong sa new side siya, So, it's trigger warning, mga igiters. Pero, pinalabas ng parents niya na bukit ang reason para di sumamatingin ng community sa kanila. Habang nasa baler nila kami, yung sis ko is jumusok sa isang kwarto na akala mo siya may-ari ng nun. Medyo namujin din siya kasi talaga. Kaya napagbigyan niyo na. Sabi ng may-ari ng bahay, yun daw yung room niya ng playmate ni sis at dun siya nagpa-shaggy. Naside ko rin, yung gintana ng kwarto na ites is katapat ng window sa baler namin na kung saan lagi nakatayo yung kapatid ko. Nabokot ako ng malalanon, Kaya sabi ko kay Puji na uwi na kami. Pinipilit ko siya petembang na lumabas na sa kwarto kasi uwi na kami, pero ayaw niya, iyak to the highest level siya, at naglulupasay pa, kaya binuhat na siya ni Puji, pero di siya nagpatinag, Sinasabunutan niya si Puji while crying and shouting na ayoko siya iwan. As in, paulit-ulit na sinasabi niya yun, Talagang tindig nyulbul ko, At doon ko na-confirm na nategerit na kanila nung nakita ng Shopatembang Kes. Hanggang sa makauwi kami, super iyak siya, pero eventually napagod siya at nakaslipasil na rin sa wakas. Kinabukasan, is nagka-fever malala si sister, and sabi nila, Puji noon is ipa-house bless yung baler ni neighbor para matahimik na yung kaluluwa nung nakshi nila at tigilan na yung kapatid ko. 2 days after nun, pinabless yung house ng Shopit Baler namin and pinasabay na namin yung sa amin para sure na wala kung anumang spirit ang magambala sa family is love namin. That day then, gumaling na yung sister ko from Lagnata. After nan is natigil na yung pagtayo ni Sis Isabel sa window namin at natahimik na yung bahay at buhay namin ever since, Siguro, that time naghahanap ng kakampi si kapitbahay na Mumo at si Sister Raka ko ang nasite niya, pero time na rin siguro nun matahimik na yung kaluluwa niya kasi ang tagal na rin since yung nauud siya, Over na mga sakambal karibal,
Bebel ko yun. Bakit naman? Okay. Oh my God, tama na kayo. Panis na yung laway ko. Wala akong proof of just maalam ni Pikpak ko pa yung nangyari kahit super bokot na ako, ikaw dito. Meldy! Ma, dyan yung Sister Red Conyer back 2019. Ay yung upuan na tinatayuan niya kasi toys na bit-bit niya lagi sa bintana red for your eyes only. Di yan once ha, totoo yan toko. Gusto niyo lumod pa ako sa harapan niyo para kutkutin ko yung amoy ng puso niyo para maniwala kayo na real not fake tong story ko. Yun naman, bye, love you. Pa-reply if readed na. Grabe naman kasi yung mga Julie-Juliet na yan, no? Siguro pag yung mga parents out there, yan, sabihan nyo naman yung mga bunaks nyo na masama yan, diba? Kasi, syempre, baka kinukonsintin din yung ganyan, diba? So, yun, sabihan sila na hindi maganda yung awayin yung classmates or everything nice kasi talaga nakaka-trigger talaga yun, lalo ng mga, alam nyo yun, diba? Syempre, parang, yung bata, syempre, pahina pag bata ka, diba? Madamdami or maano ka. So, talagang, mahirap din maano yung traumata sa kanila. So, yeah, let's move on with our next story. Thank you. So, yeah, dumako na tayo sa ating last story. So, ating last story category is BL / Teacherak / Libiderch / Kulaba. At ang kanyang titulo dito is Teacheraka X New Student. Sa susunod na pagkikita natin, yun lang. Okay, bahala na. Okay, so anong gagawin? Let's read it. So, I will put disclaimer lang as a trigger warning sa story na to kasi I think na-scan ko siya. It's a very, very disturbing kanemided. So, let's read it na. Hi, Mima Sofinet at sa mga igiters. So, nangyari ito manong high school ako. Last year na ng high school namin ito at graduating na. Meron kaming teacheraka na epek. I mean, hindi siya yung one-sa-one sa macho guwapito, pero siya yung really attractive / daddy type at sobrang maburapi ka. Teacheraka namin siya sa chemistry that time. Hindi naman sa pagmamayabang, ay may itsura din naman ako, Mima, kasi eventually we take care of ourselves, we dress to impress. Napapansin ko na sa tuwing may activity kami sa lab, ay madalas kami mag-eye contact, na kulang na lang ay orpapin ko siya sa table ng laboratory namin. Isa best, Mima, ay nagigirapan ako sa isang activity namin at nakuha ko ang attention niya. Experimentation to, Mima, kaya naman ginabayan niya ako ng sobra. Pumwesto siya sa likod ko habang tinuturo sa akin ng mga dapat gawin hanggang sa naramdaman ko na parang may tumutusok sa likuran ko, Ma. Sobra ang kulba na naramdaman ko, Ma. Tumaas ang temperatura ko at bahagyang nag-throw it back para ipahiwatig na bet ko din ang mga kaganapan. Naputo lang saya, Ma, dahil sa namudyan kong groupmate na tumingin sa akin at nag-killer smile. Kaya minsan ayoko na pumasok sa section na to kasi lahat ang babastos. So, yun na nga, Mima. Fast forward sa nag-first move na siya. Isasan ko dito yung convo, Mima. Baka sabihin na sobrang bilis ng kaganapan, Ma, dahil parang veteran na siya sa gantong kaganapan. Kulba malalama dahil ongoing pang school year namin at mahirap na nabagan siya o masakot, Mima. Paad naman yung masakote or sakote sa vocab. Sobrang laugh ako dun. Ha? Ano yun? Makasapot, ata. Over naman sa command, kala mo talaga siya ring author ng Merriam-Webster. Okay, sakote means caught in the act or huli sa akto, Ma. Hindi ko alam yun. Nabamali ko, ikaw dito. Let's move on. So, ito na nga, Mima. Mind you ha, Catholic school ito. Pero hindi nakakabigla ang mga gantong eksena kasi para bang hindi na bago sa amin ang mga gantong kwento dito. Nagtuloy-tuloy ang chat namin, Ma, para sa nagkakayaan na mag-motel. Sobrang cool ba habang papunta ko dun, Ma, dahil first time ko ito, hindi ko alam ang gagawin. Fast forward, habang naghihintay ako sa labas ng motel, nagpapasundo ako sa kanya, Ma. Nagtataka ako, Ma, dahil ayaw niya at pinasundo niya na lang ako sa staff. Pagpasok ko, Ma, sa kwarto ay nakahiga na siya at wala na ring saplot. Ito na yung twister, Ma. Sobrang shook ako, Ma, dahil botomesa pala si Teacher Raka. Nagliptulala kami ng malala habang tinatanggalan niya na ako ng dametstra. Inorpap niya ako, Ma, at sobrang veterans dahil parang wala lang kahit isuksok ko sa tangkeya niya. Nakita ko yung malatusino niyang ngiti pero at ginalit ko ito at hanggang sa maging burrito.
Nang hinayag na ako dahil ayaw niya magpanyarurot, tinanong ko siya kung bakit at sagot niya, nakalimot daw magdala ng nyondom rep. Agree naman ako dahil safety first pa din. Pina-orpap ko na lang siya at sobrang galing dahil kuwang-kuha niya yung mga nyonta si Kuma. Syokari sweat din habang ino-orpap niya dahil sabi ko gusto ko yung may slurp-slurp habang ginajorpap daw. Pinalabas ko na yung white kasmak dahil kita na medyo ngalay na siya. Pagtapos ay lakad matatag lang ako palabas ng motel na para bang nothing happened. Naulit pa ito ng ilang beses pero same lang ang mga ginawa namin. Second year college na ako at looking forward pa din na manyarurot si sir. Nagkakausap pa din kami ngayon pero kamustahan na lang. Sabi ko next time na lang ulit pag may sarili siyang place dahil ayokong masakote pag sa motel kami lagi. Tama na kayong kilikili ko. Proof of purchase, Mima, yung pick namin for your eyes only. Psst, bawal maside. Pero yung mga convo, pwede mong basahin para sa mga e-geaters. Promise, sobrang laugh. Pasabi rin sa Dagok Times sa TikTok na pa-screen record dahil baka hindi ko mapanood sa live. So, yung bets, yung new student is bet niya rin yung teacheraka. Kasi parang walang force eh. Diba? Parang walang masyadong ano. Pero, ang nag-first move yung teacheraka. So, parang may ganun na may mutual feelings na sila na bet nila yung isa't isa. For me lang, medyo na ano lang din yung teacheraka. Siyempre, as a teacheraka pala. Parang it's very, very negative. Diba? Mga ganun. Kasi, he has a power. Diba? Tapos, bagats tala din yung bata. That's all. Thank you so much for sharing your story. And, ayan mga e-geaters, I hope na nagkaroon tayo ng mga knowledge and lesson and everything na sa mga sinishare ng mga e-geaters natin. So, hanggang dito na lang for this episode. And thank you so much sa pagsubaybay. Don't forget to stream and like sa YT, sa Nyesbook, sa TikTok Satellite ang ating Dagok Time. And see you on next episode. Love you. Happy birthday. Everything guys. So, yeah. Bye, geaters. Love you. So, tama na kayo. May ganyang kilikili ko. So, bye! Bilis ba? Alam nyo. Bye na!